bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Lunes sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsasubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan
tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibot ay pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ng kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy, sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay papurihan pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, sa lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magstayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita,
upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ang kwento ng mabuting balita ngayon, ang pag-uwi ni Jesus sa kanilang bayan, siya ay nangaral at hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ang sabi doon ay, galit na galit silang lahat nang marinig ito. Minsan po, kapag may taong nagsasabi o nagpapaalaala sa iyo ng mga bagay-bagay na dapat mong gawin, minsan ang hirap pakinggan o mahirap sundin, lalo na kung kilala mo ang taong ito. Sabi namang huwag gawin ito, tapos siya naman ginagawa rin. Alam niyo po, ito'y karanasan ninyong mga magulang. Di ka po mahirap magsabi sa mga anak kung minsan kayo din nagagawa ang mga bagay na iyon. Kahirap magpaalaalang, anak, sumimba ka naman. Ay kung hindi ka naman nakikitang nasimba paano pa sisimbahin yon? Mabuti yung ginagawa ninyo. Sama-sama kayo, madaling magsabi, sumimba tayo. Yun, ganoon ang panghikayat. Napakadaling magpaalaala kung ikaw mismo sinusunod mo ang iyong ipinapaalala sa iba. Akalaga po ninyo ay napakadaling magsermon dito. Yan po'y isa sa mga pinakamahirap gawin ng pari. Akala ninyo ay pagtayo dito ay nagana na lamang ang aming bibig. Hindi ho. Ito'y pinaghahandaan. At minsan, kakapain mo ang sasabihin mo. Ay baka sabi ka nga kay sabi, huwag kayong magalit, maging mabait kayo. Ay tapos kilala naman ng mga arisipader, maligalig, hindi kahirap. Parehas tayo ng karanasan. Kayo bilang mga magulang sa inyong anak, kami bilang mga pari sa sambayanan. Pero alam niyo kung anong pagkakaiba? Minsan, kahit alam mong mahirap, kailangan mong gawin. Kahit alam mong baka hindi ka sundin, kailangan mong ipaalaala. Kahit alam mong hindi mo minsan nagagawa, kailangan mong banggitin sa iba. Lalo na kung ang ginagawa mo'y hindi para sa iyo.
Yun ang pagkakaiba natin. Dahil kayong mga magulang, kayong mga anak na naririto, tandaan ninyo, pag sinasabihan kayo ng inyong mga magulang, hindi yun para sa kanila. Yun ay para sa atin. Yun ay laging paalaala para sa atin. Ganon din ang mga pari. Ito'y para sa sambayanan. At dapat gayahin natin si Jesus. Kapag ka totoo at tama, yun ang dapat nating pinaninindigan hanggang sa huli. Hindi dapat nababaluktot ang ating paninindigan. Hindi yung kayo dapat may tinanggap ka na o meron nang naibibigay sa iyo, nababaluktot na ang turo. Malapit na po ang eleksyon. Simula noong nauso yung mabalit ang mag-i-eleksyon na, ito na may lagi kong palaala. Pipili kayo ng inyong mga iuupo sa inyong barangay. Piliin ninyo yung kayang manindigan at kayang gawin ang kanyang ituturo. Yun ang mga dapat nating pinauupo sa barangay. At ang bahaging ito'y hamon sa ating lahat. Minsan mahirap magpaalaala, pero kung alam mo na hindi para sa iyo ang ginagawa, kundi pagmamahal at pagkalinga sa mga taong pinapaalalahanan mo, gagawin mo ang lahat kahit na mahirap. Ganoon ang Panginoon. Ang lahat ng ito'y para sa atin. Kaya ang paalaala niya lagi para sa atin ay di yung maging mabait kahit na mahirap. Kayo'y magpilit, magpakabait, paunti-unti. Hindi naman biglaan. Dahil lagi ko nga sabi sa inyo, hindi pagkatapos ng misang ito, ay tayo ng pinakamabait. Wala akong ganoon. Pag uwi nyo nga mamay, magmumura uli kayo. Pag uwi nyo mamay, magsisinungaling na uli ka marami sa atin. Magtataray ka na uli. Uupo ka na uli sa tsismisan. Diga? Pero nasimba ka. Katotohanan ng buhay, yung unti-unting pagbabago. Hindi biglaan. Yun ang hihilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, ako naman po'y bahaginan mo ng pagnanais na magbago para sa mabuti. Kahit pa kaunti, habang ako'y nagpapaalaala sa aking kapwa, maapalalahanan ko rin po ang aking sarili, na ako'y laging mabuhay ayon sa iyong utos, ayon sa iyong pagmamahal, ayon sa iyong gawang kabutihan. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y maiwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo
ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ng mga martir, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal, na namuhay na kaisa naming ipinaasahang laging nakikiusap para sa iyong kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angka na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mong nananalig sa'yo. Ang tawa ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Panginoon, lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mong nananalig sa'yo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama ilayo mo ako, ang sugo mong umibig sa'yo.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo pumunta po lahat para sa ilang patalastas. Sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagdalaw sa pambansang dambana. Ikalawa, ating ipinagbibigay alam na gamit ang ating main arc entrance, nandito po yan sa bandang likuran, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana para makatulong sa inyong pagbisita. Ikatlo, atin pong pinaalalang ipinatutupad natin ang panawagang CLEIGO, Clean as You Go. Ito'y upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang dambana. Huwag din po kayong mag-iiwan ng anumang kalat, tayo ay maraming basurahan sa ating paligid. Ikaapat, tatandaan din lagi natin na ang pambansang dambana ay sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, pakisunod po ng mga tama at angkop na kasuotan upang sa pagibigay galang ito sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Ikalima, bilang paghahanda po ng kapistahan ni Padre Pio sa September 23, ngayong darating na linggo, September 10, tayo ay magkakaroon ng libreng medical consultation sa OB-GYN, Pedia, Ophthalmology, ENT at Dental para silbring bunot. Meron din pong surgical mission, operation tanggal bukol ng hernia, bingot at iba pang bukol panlabas. Ito po ay ating isasagawa bilang pagtulong natin sa mga kapatid nating walang kakayahang makapagpagamot. Kaya kung kayo may mga kakilala na hindi kayang makapagpagamot, ay inyo pong papuntahin dito, makipag-ugnayan sa mga numerong nasa screen para sa tamang informasyon. At ito po ay sa pakikipagtulungan ng UST Medical Alumni Association at ng RP Healthcraft Career Foundation Incorporated. Kaugnay po nito, bilang tulong naman natin, kami ay kumakatok sa inyo, sa inyong mga tulong pinansyal para naman po sa pagkain na ating ilalaan sa mga doktor, sa mga nurses, at sa mga pasyenteng magpapagamot ngayong darating na linggo. Kung kayo nagnanais makibahagi sa paggawaing ito ng inyong tulong pinansyal, maaari ninyong ibigay sa ating opisina o sa ating pamisahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang 2:00 ng hapon. Inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating sasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan.
Isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging sumunod sa kalooban ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayon natin pahayag Kanyang pagkaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang